Ito yung sinabi kong guidance for the commanders. Kasi mga commanders ko kumikilos, yung iba nila kumikilos, puro kwentuhan na lang. Okay lang kung kwentuhan ninyo ay patungkol sa pag-organize. Nakapokus kayo sa mga information Nakapokus kayo sa social media. Hayaan nyo yung social media. Wala pa tayo sa portion na yun. Hayaan nyo yung intelligence kikilos doon. Okay, baka kung makalimutan. All information, i-report nyo kay Commander Lar. Lar. O yung Lar yung nakalagay dyan, yung yung kanyang picture profile. Doon nyo ipadala. Doon ibigay. Siya magbabalidate. Bago nyo ilagay dyan sa ating group chat. Ang ilalagay lang natin sa group chat, in regards to organization. Then, ibabalidate yung other information. Now, kung sinong admin doon sa group chat na yun, he can decide sa gusto niya mangyari. But in general instruction ko, nobody can decide on the group chat except the admin of that group chat. Kaya lahat ng group chat may admin. Kung walang admin, mayroon kayo dapat i-assign. Lahat ng group chat ng region, dapat mayroon kayong action man dyan sa group na yan. That is my guidance. Kasi kung minsan, nakikita ko maghapon na wala pang nag-respond sa nagsasalita. Ako ang napipilitan. Dapat may admin. Take note. Pag hindi nyo narinig itong sinabi ko, meaning, ibang inaatupag nyo. Ibang inaatupag nyo. Papadalang kayo ito ng message na ito kung para maintindihan ninyo. Okay, so much for that. Basahin ko yung mga regional commanders natin na kung saan level sila para malaman nyo. Okay. So yung instruction ko nga pala. From regional commanders down to barangay. If you are a regional commander, see to it, yung group chat mo, you manage. I-manage mo yan. Diyan ka mag-decide discretion mo yan kung anong gagawin mo dyan sa group chat mo. At see to it, na-focus ka doon sa mga provincial commanders mo. Huwag ka munang bumaba sa baba ng provincial kung wala ka pang nakukuha ang provincial commander sa lahat ng provincial mo. Hayaan mo muna yung mga commanders. Pwede kang bumaba through cellphone lang. Huwag ka mag face to face. Wala tayong budget. Anyway, kung gusto nyo may budget ka, okay lang. Pero while proceeding that area, see to it, if you are a regional commander, see to it na mayroon napila pa mo ng mga provincial commanders. Now, provincial commanders, take note provincial commanders, take note. You must fill up the municipality commanders. Municipality commanders, hayaan mo sila sa baba. Ang gusto mo ba, see to it, na may nakatutok doon sa looking for commanders in every municipalities. Now, municipal commanders, pwede na kayong bumaba hanggang barangay. Kasi area mo malapit lang yan. Tutukan mo ang mga barangay na mahina. Pero yung barangay na malakas, hayaan mo na siya. Yung barangay lang na mahina at saka wala pang barangay leaders. Leaders lang ang hahanapin mo. Ang bahala ng barangay
barangay commander ang siyang maghanap ng kanyang siya na maghanap ng membro, squad leader, ilang platoon, hayaan mo na sila, yung barangay. Sila na ang mag-usap-usap, hindi ang leader nila. Sabi nga ni Supremo, sa isang pamilya, kung mayroon kayong 15 na legal age, kumplito na kayo. Tutang na kayo. Di ba? Babae man lalaki. Bakit? Yung babae ba, hindi kasama sa pamatay ng hindi pa nakita? Kasama yan. Unless magbali-baliwan siya. Hindi siya papatayin. Yun ang gagawin niya. Mayroon ako narinig na isang veterano sa veterans, yung sabi ang kwento, sir, yung aking nanay, para hindi siya nare-rape, nagbaliw-baliwan na lang siya. Para hindi siya pinapakailangan ng hapon. Ganun lang. Pero kung matino kang babae at maganda ka, sigurado kung dalawa lang pumunta mo, ma-rape ka at siyang patayin. Di ba? Go ahead, sir. Okay. So, bahala na kayo dyan sa barangay. Bahala na sila mag-organize sa barangay. Ang importante, may mga commanders tayo. Kasi biglang pumutok, kaming nasa national, iniisip namin, bilab na ng aming regional commanders. Tapos, regional commanders na, fill up ko ng mga probinsya ko. Bahala niya ang provincial commander ko. Sa provincial kasi may rin yun eh. Pagdating naman sa provincial, kumplito yung municipality ko. Municipality commanders. Kumplito ang aking barangay, mga leaders. Bahala na sila doon, mag-usap-usap na sila. Di ba? Mabilis yun. Kasi hindi natin alam kung kailan puputok. Kaya binibilisan natin yung leaders. Parang kaming nasa sa national, malakas ang loob namin na coverage ng all area of our country, bawat sulok ng ating bansa, mayroon na nakaman ng mga barangay leaders. So, in relation to our coordination with the Armed Forces of the Philippines, at least yung Armed Forces, medyo pa sila panatag. Kasi alam nila lahat ng sulok ng Pilipinas, nakapwisto ang mga FGF. Di ba? Okay. FGF. Ano ba mission ng FGF? Ulitin naman natin. Ang mission ng FGF to provide security in the barangay, in our family. Yan lang tayo sa barangay. Hindi tayo alis. Alis lang tayo pag alam natin malakas ang kalaban, withdraw. Pero iisa lang atrasan nyo. Hindi kayo maghiwalay. Para malakas ang persa nyo. Yun lang ang trabaho natin. Bakit? Ang tanong, may kalaban ba tayo? Di ba sundalo sir ang haharap sa kanila? Ito yung mga tanong na blanco sa kanilang kaisipan. Ganito yan. Besides, kung ang harap yan, yung mga sundalo. Paano ngayon yung mga Chino doon pumasok sa Aurora Province? Doon pumasok sa Palawan, yung pinasukan ng barko ng komunistang barko, yung barko na may mga rifle pa rin. Pumasok sa Samak. Pumasok sa mga lugar na walang tao. Doon sila papasok. Anong means of pasok nila to invade Philippines? Anong means? Ang means sila, nagkunwari, nandito sa Pilipinas, 4 million. Armas na lang kanila pinoproblema yan. Kaya ka, di ba, mayroon na hulihan na may armas. Mga pasabog, may drone pa sila. Ha? Nandito na 4 million nila. Armas na lang problema nila. Tandaan nyo yan. So, lahat yung mga armas na yan, what I mean, may nakatutok na ng mga AGF dyan. So, anong way of invadement, maliban doon sa nakapasok na dito, through airborne operation.
Papasok sila dito airborne operation. Doon sila lalapag na alam nilang walang pwersa sa isip nila. Pangalawa, maglalan sila sa lugar na walang alam nila na nakabantay. So yun ang sasalubungin natin. Yun ang makakalaban natin. Hindi na yan kaya ng armed forces. Kasi sila conventional warfare. Tayo naman unconventional warfare. Parang guerrilla tactics ba? Katulad ng NPA. Okay, take note. Yung NPA, pag mayroon tayo nabalitaan mga NPA, nag-connect na sa Chinese. So, ibig sabihin, may agreement ng NPA ang communicate sa China. So, yun na yung pinakakuha natin. Yun na yung tinatawag na makapili. Sila na yung makapili. At saka marami na sa administrasyon, sa gobyerno ngayon makapili. Marami na nagde-defense sa Inchik ngayon. Marami na makapili ngayon dito sa Pilipinas. Okay, so much for that para ituloy ko, ano? Okay, ang commander natin sa Region 1, ano? Yung instruction namin, guidance, ano? Okay. Sa Region 1, si Commander Greg, kaya nga lang busy sa kanyang trabaho, nandito. Taga Region 1 siya, pero nasa Quezon Province siya. Pero patuloy daw na umaaksyon ang kanyang mga commanders. Ano? Region 2, si Commander Rolo Bison, sa civilian ito na nagbubulunter dahil ayaw niya nakikita ang nangyayari sa bansa. So sa Region 2, so pinapakilot siya lahat. Ang iba nakababa na sila sa barangay, yung Region 2. Mayroon ng mga commanders niya na nag-aayos sa barangay. Region 3, si Major Lopez, Rudy Lopez, no? So Region 3, medyo itong Region 1, 2, 3, medyo Region 2 ang mas malakas-lakas compare sa dalawang region, ano? Car, isa pa lang. Tapos ang rason pa, tigulang na doon dyan, computer, hindi niya alam ang cellphone. So yan ang problema natin, Region 2. Yung what I mean, car. Kung sino may kakilala, volunteer sa car, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Pag may endorse kayo, yung kanyang kagad account name kasi para madaling i-transfer sa kanyang group chat, ano? Magtulungan tayo. So, ilagay nyo lang sa group nyo tapos account kung anong region para dalawa kami ni Commander Nobs, ano? Yung personnel officer namin ang magdadala doon kung anong group kayo. Yun ang gagawin natin. Okay. Sa Region 4A, Major Sabiron, Major Sabiron. Okay, before that, sa Metro Manila, NCR, ang commander natin doon ay si General Pilisardo, siya ang commander ng Metro Manila. Ang kanyang deputy, bago ngayon, deputy, si Colonel Los Bañez kasi hindi nag-respond. So, bagong deputy natin sa Metro Manila, si Colonel Romy Mapala, isa ring special forces to. Then at the same time, siya yung commander ng Taguig, Taguig City. At ang kanyang chief staff ni General Pilisardo ay si Commander Nobs, si Police Major Willie Lucas, Nobs ang kanyang account name. At the same time, siya yung personnel officer national. Okay. Before Region 4A, mayroon tayong fill up sa Southern Luzon, Commander. Wala pa sa Northern Luzon, Commander. Wala pa akong nahanap. So sa Southern Luzon Commanders, si Colonel Rumi Satparap, dating chief staff ng RESCOM, naging commanders ng Region 4A. Region 4A sa Reserve Command. So marami siyang connection. Siya yung Southern Luzon Commander. Ang kanyang mga commanders regional, si Major Ruli Sabiron sa Region 4A. Then sa Region 4B, hindi ko alam kung sino ang designated din. Si Colonel Pipit or si Commander Ara. Sa Region 5 o
Wala pa tayo na-designate sa Region 5. So, take charge doon si Colonel Satbara. Okay. Sa Visayas, wala pa tayong nalagay na area commanders. Sa Region 6, si Master Sergeant Larry Navarra, Region 6. Siya ang commander sa Region 6. And at the same time, siya yung ating ICNS. Sa Region 7, si Colonel Flor de Lisa, isang ranger. Kasama ko sa ranger. Siya yung Region 7 and ang kanyang deputy si ang pangalan ni Al Gaspari. Neil Gaspari. Sorry sir, medyo Gaspari. Commander Gaspari. Ang kanyang deputy sa Region 7. Okay, sa Region 8 ay si Major Benedict Police Jr., Police Major. Siya ang Region 8. Region 9, still looking, Baka mayroon kayong alam na i-recommend sa Region 9. Region 10, ganun din. Mayroon dati dyan, pero hindi naman active. So wala tayo sa 9 and 10. Region 11, si Commander Engineer Cirili Alsati. Region 12, Colonel Sidinho at ang kanyang deputy ay hinahanap pa. Sa Region 13, si Colonel Attorney Bernabe. So yan ang mga pilap natin, So sa Mindanao, dalawang hati ang Mindanao, North Mindanao at saka South, at tatlo pa lang hati. North Mindanao, South Mindanao, and ARMM. Sa North Mindanao, ang hawak is Region 9 and 10. Ang South Mindanao, North Mindanao, si Attorney Bernabe pa rin. Sa South Mindanao, ang commander natin, bagong appointed, si General Dante Ganer, PME 75, Ang commander sa Southern Mindanao, si General Dante Ganer, PME 75. So siya ang area commander. Sa farm, wala pa tayong commander. So naghanap tayo. So ang hinahanapan natin commanders, Region CAR 9, 10 at saka BAR. So apat na region pa ang hindi natin napipilapan. So yun ang problema ko pa. So doon ako nakapokus ngayon, naghahanap ako. So much for that sa mga regional commander. So ang guidance namin ni Supremo, ang priority natin, commanders. Kasi para biglang pumutok, may mga commanders na tayo. Dagsaan na mga membro yan. Dagsaan na yan. So, kung biglang pumutok, alam na namin na mga area, magkakaroon ng mga grupo. Kasi may mga commanders na nag-prepared to accept the members. Ganun ang gagawin natin. So, ganun ang pag-uusapan natin. So, yun na nga, sinabi ko nga na puro online tayo, regional, province. Gamitin natin yung technology ngayon. Nakabuti nga yung pandemic Dahil sa pandemic, natutunan tayo sa online business. Naging click na dahil sa pandemic. Siguro maring yun yata ang yun yata ang dahilan pinaputok ng Panginoon para maging high-tech na tayo sa business. So sabi ko dito, nakalagay rin dito, magtulungan tayo. Hindi na lang puro ako. Lahat ng regional commander, kumilos naman kayo. Tingnan ninyo ang group chat ninyo. Hindi nyo pinapansin
So, pag napansin ko na talagang hindi active, ay maghahanap tayo ng mas active. Ganun lang ang usapan natin. Ano? Anyway, sa July 13, makikita natin dito sino yung mabilis ng develop. Kasi alam naman natin yung previous meeting natin, ano? So, sabi ko nga, another guidance, ang record ng mga data ng every members to be filed sa barangay nyo muna. Then, pag ang personnel officer natin, si Police Major Lucas, at na-sit up niya na ang kanyang computer, sasubmit na lahat yan mga pangalan. Puro electronic, electronic at admission ninyo. Pero ang hard copy, nandyan sa barangay or municipal level. Ganon din yung ginawa ko sa BOD, sa Vanguard of Democracy. Ganon ang ginawa ko. Kasi napakahirap dalhin lahat sa national. Gamitin natin yung technology. Go ahead, Sir Bukay. Commander. Okay, tapos na siguro. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KTV. So yun ang gusto ko iparating sa inyo. Kaya ako nagbigay ng guidance ganun kasi baka hindi ako magiging active ngayon sa group chat. It because mag-undergo ako ng operation sa mata. Nag-undergo ako sa operation sa mata. So, I need the cooperation ng mga regional commanders. Cooperation na ang kailangan natin dito. Kasi para mapabilis yung ating organization. Okay, so much for that. At lumalakas tayo at maraming sumasali na sa grupo natin at na-recognize nila. Ngayon, sabi ko nga, lahat tayo mag-subscribe. Yung ating FGF TV, nasa 5,000 pa lang o 6,000 na yata. Marami na tayo Nasa kwa na tayo May 200,000 na tayo Pero yet, 6,000 pa lang yung nag-subscribe. Turuan ninyo, lahat naman tayo yata may cellphone, pagpaturo kayo sa apo ninyo paano mag-subscribe. Magpaturo kayo sa apo nyo paano mag-subscribe. Ang iba kasi, busy na lang sa cellphone, hindi pa makapag-subscribe. At saka hindi nanonood, kaya hindi rin alam ang gagawin. So ngayon, effective ngayon, ang membro dito sa group chat, wala nang tanong-tanong. Kailangan manood kayo ng vlogging doon sa FGF, sa amin, sa Makabay Informative, sa Pinoy Survivor. Para alam nyo na ang gagawin natin. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo, ipasa nyo, i-share nyo sa lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak. Mayroon nga magandang recommendation si Gloria yung pinadala ni General Pilisato na magkaroon tayo ng ang tinutukoy doon yung flyers and fill up the communication, fill up the data, the application. Ang problema doon nakikita ko doon, kung ang may dala hindi alam magpaliwanag, ako, sakit sa ulo. Baka lalong magkasagutan lang sila ng kausap niya. Yun ang worry ko. Yun ang worry ko na hindi alam paano magpaliwanag. Magkakaproblema talaga. Pero pwede natin gawin yan provided with the supervision of the regional commanders. Situate yung province mo may alam. Pag wala, huwag mong ipa-disseminate.
kasi mahirap magdepensa. Mahirap i-depensa natin lahat yan. Eh ako nga, surrender na nga ako sa marami nagtatanong sa akin. Marami surrender na ako sa totoo lang. Suko na ako. Tingnan yung mata ko. Pagising, cellphone. Tapos, pagtulog, cellphone. Makapahinga lang ako kung mayroon lang gagawin ako. Kasi mahirap naman, nakatutok na lang ako sa cellphone. Lalong lalala yung problema ko ng mata ko. Tapos, minsan, nagpapawis ako. Kasi mayroon naman ako dito, massage at saka yung stationary bisikleta. Okay, so much for that. Magandang gabi sa lahat ng mga aking mga subscriber, followers, and members of GF. Good evening sa lahat. Salamat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Salamat din po. Like, subscribe.